Oh, tingnan nyo, ang taas-taas ng araw. Pero ang sobrang lamig niyan. Sira natin ang pintuan. Hi guys! Welcome to my vlog, guys! Good morning! So, today is the day na ako ay mag-focus na sa aking pag-vlog kasi mawawala na ako ng trabaho. So, welcome dito po sa aking channel. I hope na magkita-kita tayo dito at ibibigay ko na sa inyo ang aking sarili. So guys, ako po ay Bisaya po ako, taga Cebu. Pero laking Mindanao po ako. So originally, taga Mindanao po ako. And then nung dalagita ako, lumipat ako sa Cebu, doon ako nagtrabaho, doon ako nag-high school, at doon na rin ako tumagal hanggat sa nakapunta ako dito sa US. Yung parents ko or yung grandparents ko, taga Cebu talaga sila, guys. I am glad na naka-stop by po kayo dito. Ako po ay si Ayan at tawagin nyo na lang akong si Tita Ayan kasi titang-tita na tayo, no? Anyway guys, gusto ko nang mag-focus sa aking pag-YouTube. Matagal ko na talagang dream itong mag-YouTube. Pero hindi ako hindi ko na pupursige kasi nga yung husband ko hindi siya supportive sa akin. Ewan ko kasi ang husband ko kasi hindi siya very supportive sa akin kagaya ng iba na yung mga asawa nila ay go na go lang at support na support sa kung ano yung gustong gawin ng kanilang asawa. Yung akin naman, nagjo-join siya sa video pero ang iniisip niya parang walang kwenta daw na mag-YouTube or mag-video-video na ganon. So, nadi-discourage ako. Every time na mag-film ako ng videos, gusto ko na sanang i-post pero hindi ako magkaroon ng anong tawag dito, yung push ba, wala akong self-confidence. But lately, napag-usapan naming mag-asawa na ibenta na yung aming main livelihood kasi gusto na niyang mag-slow down. Ayaw kong ibenta kasi nahihinayang ako at nagwo-worry din ako kung ano nang gagawin namin. Wala na tayong income. Ano nang tatrabahuin ko? Ano nang trabaho ko? Wala na akong trabaho. Pinag-awayan talaga namin kasi ayaw ko ngang ibenta. Nanghinayang ba ako kasi alaga ko to, matagal na to na inaalagaan ko, tapos pinalago ko at ngayon gusto na niyang ibenta. So sabi ko sige, ibenta na, bahala na kasi minsan rin napaka stressful dahil walang mahahire dito na meron namang mahahire pero sobrang hirap po dito sa Amerika mag-hire ng anong tawag dito, yung dependable ba, mag-hire ng dependable na kasama mo sa negosyo. Kaya sabi ko sa kanya, sige, ibenta na natin para naman makapag-spend time ako ng family. Anhin naman yung pera kung wala kang time sa pamilya, di ba? Yung mga anak ko kasi nagko-complain na wala daw akong time sa kanila, lalo na yung babae ko kasi gusto niyang mag-bonding pero hindi ako basta-bastang makalabas, hindi ako basta-bastang maka-biyahe-biyahe nga dahil nawuwori ako dito sa tindahan pag wala ako. Welcome dito po sa new adventure. Ito pong pag-YouTube ko ay ipupursige ko na. Ito ng 2025, ipupursige ko na talaga siya. Sabi ko sa sarili ko, parang diary ko na rin ito sa aking bagong kabanata, sa aking bagong buhay kasi mag-50 years old na ako saka pa ako mag-start ng YouTube, di ba? So ngayon, nandito pa ako sa tindahan at malapit na talaga mawala ako ng trabaho dahil malapit nang magti-take over yung aming buyer. Last year, bumili po kami ng mag-asawa ng lupa na dream namin yun na magkaroon ng medyo malaking lupa at tatrabahuin
i-develop. Dream ko rin na magkaroon ako ng medyo spacious na property na pwede akong mag-garden kasi mahilig talaga ako sa garden. And then yung asawa ko naman mahilig din sa mga outside na trabaho, at saka mahilig din siyang trabaho sa natures or sa labas. So bumili kami ng property na walang tanim talaga, as in ano lang doon, mga kahoy-kahoy lang. Tapos yung mga kahoy talagang nasira dahil nga sa hurricane na dumaan dito na napakalakas, sobrang lakas ng bagyo na dumaan dito. Hindi lang isa kundi 3 sunod-sunod. So lahat ng mga halos lahat ng mga kahoy doon sa property na yon ay natumba. So tinatrabaho ni mister ko at saka ni anak ko, nililinis nila para pag hindi na kami ma-busy dito sa tindahan, then pwede na ako doong mag-garden. So excited guys, kasi nga passion ko talaga ang magtanim, passion ko talaga ang mag-garden, mahilig ako sa mga bulaklak. So yun ang goal ko this 2025, na magpo-focus ako, tapos ipakita ko sa inyo on how ako mag-garden dito. So i-share ko sa inyo guys, mostly makikita nyo ako magtatrabaho doon sa aming mini farm, at i-share ko sa inyo kung ano yung magiging progress natin doon, kasi mag-start talaga kami from nothing. Tapos yung goal ko doon is papagandahin para one day baka i-open natin sa public, pero I'm not sure pa dahil medyo matagal-tagal pa yan. Guys, nandito kami ngayon sa aming mini farm. Is that the new thing that he bought on Temu? Wow, it's pretty heavy duty. So what it will do? Pick up logs. Oh really? Yeah. Cool. And what's this one over here behind you? A rake. A rake? It's crooked. It's a little bent up. Did you already broke it? No, it's just bent. Who bent it? Me. Oh my goodness. Wow. Kagagaling ko lang sa trabaho, and I decided to come and visit kasi nga super cold nights kami last few nights, and I wanted to check kung nakasurvive ba yung mga pechay ko. Look how healthy. It's so healthy. Oh, did you just run over your trailer or what? So guys, I hope na magkita-kita tayo dito at supportahan nyo itong aking new beginning, new life adventure. I-share ko sa inyo yung mga goals namin. I-share ko rin sa inyo about my passion sa pag-garden at lifestyle namin na ngayon ay malapit na kaming magiging semi-retire.